When you actually saw death. Ang hindi ko gusto sa lahat, yung nanaginip ng masama. Di ko alam kung paano magsisimula pero ito na. Medyo mahaba-haba to. Pero nasa iyo na kung babasahin mo. Isang gabi, nanaginip ako. Nasa tulay daw ako, nakatayo. Nakasuot pa ako ng pantulog. Medyo malamig dito. Pinagmamasdan ko ang mabilis na pagpapatakbo ng kaibigan kong itatago natin sa pangalang Mark sa kanyang motor. Pero bigla na lang itong nabangga. Sa sobrang lakas ng impact, tumilapon ang kaibigan ko. Tumama ang ulo niya sa isang malaking bato. Tapos tumilapon uli na parang bolang dinidrebol. Nakita ng dalawa kong mata ang pagbagsak niya sa tubig sa baba ng tulay. Gusto kong tumulong, pero di ko magalaw katawan ko. Maya-maya parang may isang malakas na puwersa ang humawak sa ulo ko at iniharap sa akin ang relo ko. Ha? 3:30 a.m. Pagising ko, putlang-putla ako. Nasabi ko sa sarili ko, ang anong klaseng panaginip naman to yun o putragis. Pagising ko ay dali-dali akong naglinis ng kwarto at lumabas. Napansin ko ang pagtitipo ng mga barkada ko sa labas. Huy mga brad, umagang-umaga pa nagchichismisan na kayo ha. Unang pagbati ko. Tingnan nila ako sa halip ng ngumiti ay bigla na lang silang nalungkot. Patay na si Mark, na-disgrasya sa kanyang motor kanina sa bridge. Dead on arrival daw, sabi ng isa kong barkada. Time of death, 3:30 a.m. Tama ba? Sambit ko. Nanlaki ang mga mata nila. Teka, paano mo nalaman? Utangin na, ano bang nangyayari sa akin? Teka, saan ka ba galing? Ba't nakapantulog ka? Tanong isa ko pang kaibigan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ulul, kakagising ko lang. Ani ko. Tingnan mo nga sarili mo, nakapantulog ka pa. Ha? Ano ba pinagsasabi mo? Pumasok ulit ako sa loob ng bahay. Bigla na lang akong sinampa ng tatay ko. Punyita ka, saan ka nang galing? Buong gabi kang wala sa kwarto mo. Nanlamig ako. Malamig na pawis ang umaagos sa katawan ko. Parang naubusan ako ng dugo sa na-realize ko. Nakita ko pala ang pagkamatay ng kaibigan ko. Hindi pala panaginip yun.